Magugulat po itong China, mga kaistorya, sa ibinigay po sa atin ng Germany para po dyan sa West Philippine Sea. And speaking of China, pinaiyak na naman po ni PBBM. Bakit? Malalaman natin, mga kaistorya, dahil po sa sinabi ng Philippine Army. Itong isang high-tech na missile, mga kaistorya, na bibilhin na naman ng Pilipinas, ini-announce na po ng Philippine Army mismo noon pong nakaraang Lunes. Bakit umiiyak ang China diyan sa missile na yan na bibilhin ng Pilipinas? Kasi kayang-kaya po niyang targetin, mga kaistorya, ang pinaka-importante at pinakamalaking military base, to be particular, mga kaistorya, pinakamalaking naval base ng China sa South China Sea. Kaya pong pasabugin ng bibilhin na yan ng Pilipinas. Kaya naman pala ganoon na lamang, mga kaistorya, ang pagpalag ng China. Wala naman silang magagawa. Dahil sabi nga po, mga kaistorya, ni Secretary Guo ng Department of National Defense, walang pakialam ang China at walang karapatang makialam ang China sa anumang gustong gawin ng Pilipinas sa loob ng bansa natin. Oo naman siyempre, di ba, mga kaistorya? Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Tapos bigyan ko rin po kayo ng mga update sa mga pangyayari sa loob ng bansa natin. Pakishare po at pakilike. Ipakita ko na po sa inyo ang atin po nga mga references. Tapos ay palakihin ko para mabasa din po ninyo. CBS News, Philippines says it will acquire a US Typhoon missile system, sparking warnings from China. Nag-announce pa nga lang ang Pilipinas. Umiiyak na ang China. Di ba't dineployan dito ng Amerika, yung Typhoon missile launcher na yan, mga kaistorya? Biruin ninyo. Dalawang klaseng high-tech na missile pala ang kaya nitong paliparin na kayang marating mismo ang mainland ng China. Kagandaan mga kaistorya. December 23, ang balita po na ito. The Philippines said Monday it planned to acquire the US Typhoon missile system as part of a push to secure its maritime interest, sparking warnings from China over regional arms race. Nagpapahalata masyado ang China. Takot sa armas ng Amerika. Oo, yun mga kaistorya. Diba? Mamaya ipakita ko sa inyo kung anong binigay ng Germany. Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido told a news conference on Monday that the missile system would be acquired because we see its feasibility and its functionality in our concept of archipelagic defense implementation. Mahalaga palang gagampan ng papel nito sa pagtatanggol po, mga kaistorya, ng kapuluan ng Pilipinas. I'm happy to report, ang sabi ng Philippine Army, mga kaistorya, to our fellow countrymen that your army is developing its capability for the interest of protecting our sovereignty. He said, adding that the total cost of the acquisition would depend on economics. Desidido pala talaga ang gobyerno natin na bumili. Akala ko kumbaga pinapakabalang ang China. Hindi. Totoo pala. Ito yung pinalaga ng China mga kaistorya Oo, gusto ng China alisin yan dito sa Pilipinas. Nandito kasi yung yung ginamit ng Amerika sa Salaknib na Typhoon missile launcher. Nandito pa rin sa Luzon, mga kaistorya, somewhere in North. Oo. Binatikos pa nga ni Senator Amy Marcos. Ito talaga si Senator Amy Marcos. Maka-China ba si Senator Amy Marcos? Sa tingin po ninyo, mga kaistorya, ginamit tuloy ng China para batikusin ang Pilipinas dun sa statement na yun ni Senator Amy. Tingnan niyo kung paanong nagpapahalatang sinungaling itong China, mga kaistorya. Ang sabi dito, basahin natin China firmly opposes US deployment of mid-range capability missile system in the Philippines and urged the Philippines to correct its wrongdoings. Kami pa yung gumagawa ng mali? Kami pa yung may kasalanan? Kami pa yung guilty? Sino bang nag-umpisa ng kaguluhan, ng tension dyan sa West Philippines Sea, sa South China Sea? Hindi ba kayong China? Di ba, mga kaistorya? Ang may sabi po niyan ay si Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning. At pumalag na itong Mao Ning na ito, nagsalita na naman to ni-report ng Taiwan News nung nag-announce ang Pilipinas nung Monday. Grabe naman. Ang umuugik itong patungan ko ng mouse, mga kaistorya, itong nasa patungan ng keyboard.
She said the Philippines, by bringing this strategic offensive weapon, is enabling a country outside the region to fuel tensions. Sino bang nagpa-fuel ng tension kung hindi ang China, di ba? And antagonism in this region and inside geopolitical confrontation in arms race. Sila nga nagpapalakas nga sila Pati nga yung kanilang dinala pa nila hanggang sa Mischief Reef Ginawa nilang military base. Di ba? West Philippines na yun. Ha? Sabi pa, such a move is provocative and dangerous. Talaga lang, ha? Ibig sabihin, takot na takot sila. Ibig sabihin, talagang delikado, mga kaistorya, ang China dito sa missile launcher na ito, kasi dangerous daw and it is an extremely irresponsible choice to its own people and people of all Southeast Asian to history and to regional. Ito lang, tanong mga Pilipino, pabor ba kayo o hindi nabibili tayo ng Typhoon missile launcher? Yung BrahMos missile nga, tuwang-tuwa ang majority ng mga Pilipino Ano pa kaya itong Typhoon missile launcher na ito na kayang-kayang pasabugin yung pinakamalaking naval base ng China dyan sa Hainan province? Diba? What the region needs is peace. Kung gano'n naman pala itigilan mo yung panggugulo, China, and prosperity, not the missile system or confrontation. We once again urge the Philippines to heed the call from the regional countries. Ikaw lang naman ang umiiyak, China Yung mga karatig bansa naman ng Pilipinas, hindi naman umiiyak Malaysia, Vietnam, Taiwan, Japan, hindi naman umiiyak. China lang naman. Indonesia, tahimik. Singapore, tahimik naman sila. China lang talaga yung umiiyak. Ito, umiyak na naman nung Monday na in-announce. Ito, December 23 din ang balita mga kaistorya nag-announce na Ito, sabi ito, yung binalita kanina. Ayan tingnan ninyo. Ito, yung peace din and prosperity na binabatikos nila. Alam niyo kung ano ang kapasidad at kakayahan ng Typhoon missile launcher na ito? Anong klaseng dalawang missile ang kaya nitong paliparin? Ang sabi dito, Philippine Defense, what's so special about the Typhoon missile system? Sa South China Morning Post mismo yan, mga kaistorya Ngayon, susubscribe ako. Hindi, not worth it. Ngayon, nagawan ko ng paraan na screenshot ko yan ipakita ko sa inyo. Tanggalin ko muna to. Yung importante lang, mga kaistorya, yung kumbaga yung malasang sangkap, ayan Ang sabi, the Typhoon, also known as the Mid-Range Capability or MRC, is a land-based ground launch system capable of firing the Standard Missile 6 or SM-6 and the Tomahawk land attack missile with the ranges of more than 240 kilometers o 150 miles and 2,500 kilometers respectively. Distances that put the South China Sea and the Taiwan Strait within its radius. Isipin ninyo yung Tomahawk missiles. Kayang-kaya pala niyan lumipad sa distansya na 2,500 kilometers. Abot na abot niyan ang mainland China, hindi lang po ang Hainan province, mga kaistorya. Dalawang klase. May 240 kilometers at 2,500 kilometers na range ng Tomahawk missiles. At meron pang isa na yung SM-6, kaya sa distansya na 240 kilometers. Ang kinatatakutan marahil nito ng China, yung Tomahawk missile. Ay, kumusta kayo mga nakakarga pa na Tomahawk missile sa mga submarines ng Amerika? Ay, di ba ilan ba ang distansya nitong Hainan province na ito from Luzon? 1,213 kilometers lang, mga kaistorya. Oo, tingnan nyo, ipakita ko sa inyo ito Ito po ang ating reference. Nilalakasin ko ang boses ko na kailangan ko palakasin kasi may nagpapatugtog. 24 na kasi ngayon. Ayun, 1,213 kilometers lang, mga kaistorya. Nakapo, abot na abot. Ay, ito palang Hainan province na ito, mga kaistorya. Sabi ni The Diplomat, yan daw po yung pinaka-importanting military base ng China sa South China Sea, yung tinatawag na Yulin Naval Base. Nako. Ganun naman pala, kaya naman pala iniiyakan ng China Oo, ipakita ko sa inyo kung saan yung Hainan province na yan mag-search po tayo, mga ka-story. Tanggalin ko muna ito, tapos punta tayo ng Google Earth para makita po ninyo. Share screen ako. Ito, Hainan. Tingnan natin Hainan province. Ayan, isang pulo po yan na nasa South China, si malaking kapuluan. Ito ang Luzon. 1,213 kilometers lang daw po ang layo niyan. Kung 1,213 kilometers yan, tapos ang kayang marating, mga kaistorya, noon pong Tomahawk missile ay
Isipin ninyo, nasa 2,500 kilometers. Dako, kayang-kaya ngang marating ang mainland China. Kaya naman pala sabi ng China, dangerous daw yung ginagawa ng Pilipinas na planong pagbili ng Typhoon missile launcher na yan. Naiintindihan na natin ngayon, mga kaistorya, di po ba? Alam niyo, habang nire-research ko ito kanina at habang binabasa ko yung mga references, talagang literal, ganun yung tawa ko. Ganun talaga, literal. Mga kaistorya, tawa ko ng tawa. Kasi masyadong nagpapahalata ang China. Mabuti na lamang ang ating presidente ngayon ay maka-Pilipino, maka-Pilipinas. Talagang inaasikaso po niyang pinalalakas ang Armed Forces of the Philippines, maging ang Coast Guard natin. Ayan ang Marcos Jr. vow support for AFP amid evolving challenges. Challenges from who? Mga kaistorya. Ay wala nang iba, kundi mula po sa China. Di po ba? Marcos Jr. vow support for AFP amid evolving challenges. December 20, 2024, mga latest ang balita natin. President Ferdinand Marcos Jr. reaffirmed his commitment to the Armed Forces of the Philippines and amid evolving challenges to the country's national security. He underscored the need to combat complex threats. Masalimut kasi yung mga sa bansa natin, dahil China, tapos yung mga maka-China, tapos yung sistema ng politika sa Pilipinas na ginugulo. Threats such as cybersecurity threats and misinformation, tingnan ninyo. Mga kaistorya, pati cybersecurity threats, no? At misinformation, nako, ang China magaling yan magpakalat ng fake news, ng black propaganda nila. The geopolitical developments, mga kaistorya, yung West Philippines intentions continue to test our sovereignty and our resolve. The surge in cybersecurity threats, yung mga ahensya ng gobyerno natin, yung mga websites nila, tinatarget ng China, hinahack. If unchallenged and unaddressed, will challenge our national security. Totoo yan, mga kaistorya. Salamat sa atin pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po, mga kaistorya. And speaking of that, may kinalaman dyan sa West Philippines, mabuti pa si Kong Barbers. Mabuti pa talaga, mga kaistorya, itong nasa House of Representatives concerned sa West Philippines. Samantalang yung mga pro-China dyan sa Senate. May narinig ba kayong ganyan sinasabi nila? Mga kaistorya, ingat kayo ha, magbubutuhan na naman. Yung mga maka-China, naku po, mga kaistorya, markahan nyo na. Oo, mapapahamak ang Pilipinas ang nakasalalay, ang susunod na kuha ng Pilipinas sa mga kamay po ng mga butante. Huwag po tayong maging bubutante ha. Ingat, ingat. Let it be heard around the world. This was the call of Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers as he urged Filipinos to unite in condemning China's continued aggression and harassment inside the country in the West Philippine Sea. Majority po ng mga Pilipino gusto pong ipagtanggol ang West Philippine Sea laban sa China. Kaya nga po bumababa ang rating ng Duterte camp dahil sa pagiging maka-China Ha? Ang sabi dito, basahin natin, ito po ay si Manila Bulletin. Basahin natin dito sa baba. Barber's appeal comes after the surge in propaganda which he claims to only parrot the deceptive narrative of China. May mga vloggers nga din, mga kaistorya. Sabi, mga binabayaran daw. Diba, ginawa natin ng content. May pinakita tayong lehitimong referensya. He specifically advised Filipinos not to believe the circulating threat on social media that China would wage war against the Philippines because of the latter's partnership with its Western allies. So, ika kayong maniwala. Nagigirahin tayo ng China dahil sa pakikipag-partner natin sa Amerika. Hindi totoo yun. Kung noon nga nawala pa dito ang Amerika, hindi nila inaatake ang Pilipinas. Ngayon pa kayang nandito na ang Amerika, aatake sila. Kalukuhan ng lalong hindi sila aatake. Oo! Malabo yan, mga kaistorya. As a matter of fact, we achieved quite the opposite. We are now benefiting from the alliance as we have received modern defense equipment, training, and protection. Totoo yan. Kasi nakalagay naman kasi, mga kaistorya, doon sa 2+2 ministerial dialogue ng Department of Defense ng Amerika at saka ng Pilipinas. Tutulungan nila tayo sa modernization ng armed forces po natin at tinutupad yun ng Amerika. This is the propaganda line of the makabagong makapili. Aba, kita ninyo. Dalawa na
na autoridad ng Pilipinas ang may sabi ng tungkol sa modern makapili, tinagalog ni Kong Barbers. Makabagong makapili. Ayan na, di pa ba kayo maniniwala? Unang nagsabi niyan si Commodore J. Tariela, spokesperson of the Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea. Pangalawa si Kong Barbers, isang kongresista. He noted, referring to the supposed traitors in the form of vloggers and trolls who are funded by China. Ito na naman, binabayaran. Ay, kagigil, oo, mga kaistorya. Mga vloggers, noted mga kaistorya, noted sa atin yan. Mga vloggers at mga trolls, binabayaran ng China. Kita ninyo mga kaistorya. Totoo yan. Mga Pilipino yan. Mga Pilipino yan. He pointed out that the ASEAN giant, ang China ang tinutukoy, set a precondition to disregard the United Nations, yung UNCLOS in the H base. Binabaliwala nila yung desisyon ng korte ng UNCLOS. Sinabi pa nga nila, kaya South China Sea ang tawag doon ay patunay na pag-aari nila yun. No! Bakit ang Indian Ocean? Patunay na ba yun na pag-aari ng India ang Indian Ocean? Hindi. Kalukuhan yun. Nakakatawa sapagkat mga Portugis ang nagtawag dito na South China Sea. Di ba? O yung mga maka-China dyan. Portugis daw ang nagpangalan dyan na South China Sea, hindi ang China. Nano'y tinatawag na Champa Sea. Named after the Austronesian Kingdom of Central Vietnam. Tingnan ninyo mga kaistorya. O di may natututunan tayo. This despite the clear as the morning sun ruling of UNCLOS and IAT that China's claim of historic rights to so on and so forth. Kita ninyo? Kaya kayo ingat kayo ha. Aba, hindi lang pala West Philippines ang gusto nila, pati pala gobyerno ay gusto nila, na kanila na rin ay kita ninyo. Hindi kaya itong mga kaguluhan at alis-ngas nga sa politika ng Pilipinas ay may kilalaman ang China, nanggugulo sila sa Pilipinas dahil may mga balita na sinasabing talagang sila'y nakikialam, internal na usapin ng Pilipinas. Ginawa nila, sa Canada at sa Australia, mga kaistorya. At hindi imposibleng gawin nila dito. O baka nga ginagawa na nila dito sa palagay ko sa Pilipinas. However, aside from the disputed WPS, Barber said China is also engaged in the creeping invasion. Ginawan ko na itong creeping invasion na ito, mga kaistorya. Oo. Ito pa, they also include Chinese drug suspect involved in money laundering who acquired fake Filipino identities na nakabili ng mga lupa dito sa Pilipinas. Dami nga daw dyan sa Santa Cruz, Davao. Yung mga nakakuha ng fake birth certificate ng mga Chinese nationals. Di ba binalita yun? Base sa investigasyon nitong House of Representatives. Ang ating otoridad ay may nahuli na rin ng mga inchik na hinihinalang mga sundalo. Dahil nasabat. Sa nasabat nilang uniforme. Kita ninyo. Kailan pa ba kayo maaalarma, mga kaistorya? Kapag huli na ang lahat? Itong mga maka-China, kailan pa ba nila marirealize? Na pati sila madadamay, pati mga mahal nila sa buhay, madadamay pag nagtagumpay ang China. Di ba nila naiisip yun? Di ba mga ka-story? Kaya nakakadismaya Kaya kayo mag-ingat kayo. Huwag kayong basta-basta maniniwala. Yung mga ganitong content, dati hindi po ako nagsasabi na paki-like at paki-shares. Bahala ng mga manonood kako kung ilalike nila. Pero iba ang labanan ngayon, mga ka-istorya. Matindi po ang labanan ngayon. Dalawang malaking grupo ang kalaban ng Pilipinas para bumagsak tayo, ang gobyerno natin. Una, yung mga nasa sistemang politika na maka-China, sa palagay ko. Pangalawa, ang China mismo, bansa, mga ka-istorya. Kaya ingat po kayo. Ito na, yung ibinigay po ng Germany sa Pilipinas, the Philippine Coast Guard, has received support from Germany which donated drones, various supplies, and manuals. Nagbigay po ang Germany ng high-tech na drones, mga ka-istorya sa Pilipinas, na magagamit po ng Philippine Coast Guard natin sa pagsusurveillance po at pagmamatsyag at pagbabantay sa himpapawid dyan po sa West Philippine Sea. Ayan PCG receives drones from Germany. Basahin nga natin. The PCG has received so on support. Rear Admiral Joven Favol, head of the PCG's Coast Guard Weapons, Communications, Electronics, and Information System Command, received 3 customized unmanned. Actually, mga ka-istorya, hindi yan ang una. Noong January pa,
may binigay na po ang Germany na ganyan din pong drone. Ayan, mga kaistorya. At nangako sila, nadadagdagan pa nila noong January. At tinupad po yan ng Germany. Ayan na, ibinigay na uli, mga kaistorya. At yan, nung una, January 11, 2024, December ngayon. Salamat po, Germany, mabuhay kayo. Dagdag na balita, sabi ni People's Tonight, kita na, pati ba naman Iglesia ni Cristo dinadamay nitong mga bumabati ko sa PhilHealth? Kumalat ang isang di umano'y anunsyo ng Iglesia ni Cristo. Hindi po ito totoo, gawa-gawa lang po ito. Tungkol sa gaganaping protest rally tungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na lumabas sa social media page ng Health Advocate Dr. Tony Leachon ngayong Lunes, December 23. Subalit matapos ang ilang minuto ay agad na binura niya ito at nagbigay ng paliwanag. Fake news kasi, kaya binura, malamang. Kung mga membro nga ng Iglesia ni Cristo, hindi alam yung petsa, tapos siya na hindi naman siya iglesia, alam niya. Hello? Fake news yan. Hindi totoo yan. I have deleted the INC announcement. I will not be an instrument of disinformation or fake news. Pinost mo nga Dinilit mo lang umano Iginit ng doktor na sa halip na pag-aksayahan niya ang issue sa impeachment na ikinasalaban sa Vice Presidente, mas nanaisin na lang niya natutukan ng kontrobersyal na bilyong piso na halaga ng pundo sa PhilHealth, na di umano hindi na napakikinabangan ng milyong miyembro nito. Hindi talaga napapakinabangan, lalo ng mga nakaraang taon. Hindi naman ginagamit yung subsidiya na binabigay sa PhilHealth Kaya nga pinababalik ng Malacanang sa National Treasury. Kasi di naman nagamit yung tinatambak lang. Tapos gusto na naman nila palagyan ng subsidy na di na naman gagamitin at itatambak lang. Kunyari, kinakawawa ng gobyerno ang mga benepisyaryo ng PhilHealth. Pero sa totoo lang, bilyon-bilyong piso ang pundo ng PhilHealth, yung reserve fund nila na 500 billion pesos. Bahigit 100 billion pesos lang ang nagagamit doon ng PhilHealth. Tapos may subsidiya pa na nai-imbak lang sa bank account ng PhilHealth, di naman ginagamit. Tapos hihingi na naman, tapos i-imbak na naman, titenga. Di naman talaga pinakikinabangan ng taong bayan. Kaya nga totoo yung sabi ng Representative Janet Garin na misinformed dahil sa mga ganito ang taong bayan. Sabi pa ni Senator Bato de la Rosa, wala ikang budget ang PhilHealth. Malaki ang budget ng PhilHealth. Hindi totoong walang budget ang PhilHealth. Kasinungalingan yun. Ito nag-post ka pala, dinilit mo lang Mabuti ka pa. January 13 daw yung schedule. Mabuti ka pa, alam mo. Bakit kaming mga Iglesia ni Cristo di namin alam? Diba, mga kaistorya? Kaya kayo, huwag kayong basta-basta nagpapapaniwala sa mga fake. Nagtataka ako, bakit masyado naman nilang iniiyakan ang PhilHealth? Ano kayang meron dyan? Nakakaramdam tayo, Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod, mga kaistorya. Happy holidays po sa inyong lahat. Samantalahin po natin ang mga holidays na ito para makasama natin ang mga mahal natin sa buhay at ma-enjoy man lang kahit ilang araw ang bakasyon. Ano po, mga kaistorya? Dahil talaga namang pukpukan at bugbugan ang mga nakaraang araw sa buong isang taon na ito na inialay natin sa pagtatrabaho. At advice ng inyong lingkod, huwag natin kalimutan yung para sa spiritual na bagay, mga kaistorya. Napakahalaga po nun. Maraming salamat sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo na walang sawang laging nanonood, nakaantabay, sumusuporta, nagla-like at nag-share sa inyong lingkod at sa mga contents ng inyong kaistorya. Mabuhay po kayong lahat, Shout out po sa inyong lahat sa buong mundo. Maraming salamat higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Minadali ko, pasensya na kayo kasi may nagpapatugtog. Tapos tagaktak na pawis ko kasi nakasara yung pinto ng studio ko, mga ka-istorya. Otherwise, madidistract tayo ng background noise gawa nung nagpapatugtog. Hindi makapasok yung lamig ng aircon sa studio ko. Kaya ayan, kita ninyo. Well, gwapo pa rin naman.